Nasa linya ngayon si Assistant Secretary Jerome Bienviaje, ang Assistant Secretary for Curriculum and Teaching ng DepEd. Girl, go ahead please. Good morning po, Yes. Secretary. Good morning po. Magandang umaga. Yeah, magandang umaga, Ted and DJ Chacha. Thanks for having us again. Good morning. Good morning po, Asek. Maraming salamat din po sa pagpayag ngayong umaga. Asek, linawin lang po namin ito pong bago pong DepEd order na ipatutupad na po ngayong school year 2025-2026. Pwede po ba nating klaruhin ano po itong bagong polisiya na ito? Tuluyan na po ba talagang aalisin yung mother tongue from kinder hanggang grade 3? Yan, maraming salamat, DJ Chacha. Ang bagong polisiya na ating tinutukoy ay ang DepEd Order number 20, nirelease ngayong taong ito, 2025, at mag-take effect ito simula ngayong school year ng 2025-2026. Ang department order na ito ay nakabatay sa batas na katulad ng nabanggit kanina, no, na isa batas ito noong October 2024, yung RA number 12027. Ang sinasabi dito na simula sa taong ito ay ipinatitigil na ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction mula kindergarten hanggang grade 3, pero ito ay magiging optional sa implementasyon para magkaroon ng mga monolingual classes doon sa mga rehiyon na nangangailangan na ang mother tongue ang gagamitin nila. Okay. Oo, nabanggit nyo na po yan. Merong mga lugar na nangangailangan pa rin po ng mother tongue na yun ang gagamitin. Paano po natin masisiguro na yung mga eskwelahan na ito na ang ipatutupad, hindi makikita na yung mga bata na yun, hindi pa expose sa English or Filipino? Kasi may mga schools po na ganun. Paano po yung assessment na mangyayari dun sa mga schools na kasama dito po sa bagong DepEd order na ito? Ang maganda sa DepEd order na ito, DJ Chacha, ay binibigyang kapangyarihan ng mga eskwelahan, no, para sila ang mag-determine kung ano yung lengguwahe na kakailanganin para sa kanilang konteksto. No, hindi katulad noong nakaraang polisiya, ito ay top-down ng approach. Ngayon, ito ay bottoms-up approach, no. So ibig sabihin, binibigyan ng laya ang eskwelahan na magkaroon ng tinatawag na quick survey. Ano ba yung language? Ano ba yung language ginagamit ng mga bata sa kanilang first language? Pagkatapos ito ay isasubmit nila sa division office, aprobahan ito, at iyon ang i-implement sa eskwelahan. Kaya ibig sabihin, maaari sa eskwelahan, merong mga iba't ibang senaryo na magaganap. So hindi siya katulad nun dati na parang for all yung mother tongue. This time, it's up to the school kung ang gagamiting mode of instruction ay Filipino, English, or kung ano man po yung wika na ginagamit nila dun sa lugar. Tama yan, DJ Chacha, para bago mag-transition doon sa grade 2 para sa English and Filipino, sa Filipino and then eventually to English, sa academic English doon sa higher levels, ay nagkaroon ng maayos na transition ito. Malaki ang challenge nito kasi maraming mga lugar ang merong challenges in terms of instructional materials, no? Walang mga teachers na maaaring magturo noong first language ng mga bata. Kaya lahat ng kontekstong ito ay sinafactor in natin sa decision making. So kasama din po ito doon sa dahilan kung bakit ang mga bata hindi agad natututo magbasa o hindi nakakaintindi fully, kaya po nagkaroon tayo ng ganitong pagbabago? Tama yan, isa ito sa mga factors na tinitignan, no? Kasi dapat sa pagtuturo talaga, especially doon sa tinatawag na pag-develop ng higher order thinking skills, no? Kailangan ay nauunawaan niya muna doon sa unang lengguwahe niya. Kaya importante yan, halimbawa dito sa Metro Manila, napaka-diverse natin, no? So kailangan talaga na hindi naman pwedeng merong mga bata dito na kailangan may turuan doon sa mother tongue nila. Pero basically, pag generally tinignan mong konteksto, Filipino talaga ang dominant lang. At ito pong order na ito na magsisimula na ngayong school year, kasama rin din po dito ang private schools. Yes, oo. Kasama ang private school, kasama ito sa implementasyon ng ating K-10 curriculum. And then meron din pong binabanggit dito para mas ma-explain nyo lang po sa amin. Nakalagay dito, auxiliary use ng regional languages. Gamit daw po yung trans-languaging. Paano po gumagana yan? Oo. Halimbawa, no, nung kami ay gumawa na konsultasyon, halimbawa sa isang lugar, sa isang rehiyon sa bansa,
merong iba't ibang dialekto doon sa kanilang parang regional language. So, ang sinasabi ng eskwelahan, parang gusto nilang piliin yung Filipino bilang medium of instruction kasi mas naiintindihan ng lahat. Pero yung regional language nila, ang gagamitin nilang language na pantulong o auxiliary language para ipaliwanag naman ang mga konteksto. Yung translanguaging, sinasabi nito na kailangan gamitin natin siya, yung pag-translate natin. No? Halimbawa, ako nagtuturo ako sa Filipino, pero pwede ko siyang i-translate sa Waray habang ine-explain ko yung konsepto. Pwedeng ganon, or halimbawa sa Pangasinan, kasi diverse sila doon, no? May mga Tagalog, may mga Ilocano, may Pangasinense. So pwedeng nagtuturo sila sa Filipino tapos tina-translate nila ito para makapag-transition sila sa Filipino as a second language or Filipino as an academic language para sa kanilang higher level. Okay, yun po pala yung translanguaging. Pero yung ganyan pong setup or gagawin ng mga teachers sa bawat classroom, hindi po ba mas malilito yung mga estudyante na iba-iba yung lingwahe na gagamitin sa pagtuturo? Nakabase ito sa dominant language na ginagamit sa loob ng classroom. Kaya higit sa makakalito ay nakikita natin na mas magiging advantageous ito sapagkat nakikita ang nilalagay natin sa sentro ng pagtuturo ay kung ano talaga yung first language o yung language of understanding ng ating mga estudyante. Asek, bagamat ito nga po ay isa ng ganap na batas, ano po, at wala kayong choice but to comply, pero hindi po ba nung una na ito ipinatupad na mother tongue-based multilingual education, nagkaroon ng mga pag-aaral at dito nga sa ilang mga babasahin sinasabi na ultimo mga guro dito sa mga rehiyon na ito na may kanya-kanya nga pong lengguwahe nagsasabi na mas naging madali para sa kanila sa pagtuturo at naging mas mainam para sa mga estudyante yung paggamit nga ng mother tongue-based multilingual education lalo na sa grade 1 hanggang grade 3. Ano po ang inyong masasabi doon? Oo. Salamat, Ted, no? Kasi pagkakataon din itong malinaw. Though sinasabi natin na yung batas at yung department order ay nagmamandato ng paggamit ng English at Filipino para sa ating medium of instruction, dapat nating intindihin na hindi inalis ang mother tongue. No? Epektibo ito. Pwede pa rin itong gamitin bilang wikang panturo sa mga lugar kung saan sinasalita ito. Halimbawa, yung ating mga IPED, no? Yung mga Indigenous Peoples Education. Opo. Pwede pa rin nilang gamitin ito. At Okay. bilang patunay nito, pag tinignan natin yung annex ng DepEd Order, nakakabit doon ano yung mga wika na pinapayagan ng Komisyon ng Wikang Filipino na gamitin para sa medium of instruction. So pwede pa rin siyang ipagpatuloy. Okay, sige po. Ayan, at least malinaw ngayon. Sige po. So, pagkatapos po nito, mga ilang taon bago kayo magkakaroon ng assessment kung naging effective po ba ito, lalo na nga po sa usapin po ng English, no? Na kung talagang kumbaga nakatulong para ho sa pagkakaroon ng competence ang ating mga pupils na magsalita po ng wikang English. Sa DepEd Order na ating na-issue ay patuloy ang monitoring and evaluation nito. So may kasabay nito, kaakibat nito ay ang pag-aaral o research para sa pagtingin muli ng effectiveness ng Filipino, English, siyempre ng ating mga mother tongue sa select regions natin. Okay, sige po. So kung wala ka ng tanong dito sa mother tongue, kasi ako'y pupunta na dito sa bullying issue, baby girl. No? Oo. Yes po, meron din binabanggit dito, Asek, para lang po mas malinaw, itong mga magulang tsaka mga teachers na nakikinig sa atin. Yung language mapping na gagawin po sa bawat eskwelahan, ano po ito? Yung language mapping is like a simple survey, no? Pagka pinagbabaw natin yung pagkaintindi, so tatanungin ang mga magulang at ang mga bata ano yung lengguwahe na komportable sila at mas naiintindihan nila. Kasama din ito sa DepEd Order na ating nailabas, sinasabi natin dito na meron pang comprehensive framework na ilalabas ang DepEd sa taong ito para higit na maintindihan natin yung pagla-language mapping para naman sa preparation sa susunod na taon.
Okay, sige po. Siyempre, Joy. last na lang po yung assurance natin para dun sa mga grupo na nangangamba na yung mother tongue o yung lingwahe talaga dun sa mga lugar, hindi po mababaliwala dito sa DepEd order na ito. Oo. Totoo yan, no? Kaya nga nabanggit ko kanina, doon sa mga rehiyon, mga lugar, no, ng mga lokalidad na ang mother tongue ay nagpa-flourish o napapakinabangan, pwede pa rin naman nila itong gamitin. Basta, importante, merong mga kriteria na kailangan nating sundin. Halimbawa, dapat aprobado ito ng Komisyon ng Wikang Pilipino, may mga instructional materials, at may mga guro na pwedeng magturo ng wika na ito. Okay, dito po sa usapin po ng bullying, sir, inaamin nga mismo ni Secretary Angara na parami ng parami ang mga kaso po ng bullying sa mga paaralan. Dito nga po, particularly daw ho sa public school. Ano po ang unang-unang remedyo po dito ng kagawaran? Oo nga no? So ang countermeasures natin dito, siyempre meron tayong tinatawag na Child Protection Policy. Medyo matagal na ito, nung ito ay 2013 pa. Kaya nga tinignan natin, ito bang Child Protection Committee, no? Sa bawat eskwelahan ay ito ba ay nagpa-function, no? So meron tayong survey na ginawa. Nakita natin na 41.85% lamang ang fully functional. Tapos marami ding partially functional, merong nasa early stages of development. Kaya nga pinatitibay natin ito, sinasabi natin sa bawat school head, mga principals natin, at sa mga division officers, na kailangan tignang mabuti itong Child Protection Committee dahil ito ang tugon, no? Ito yung mag-secure kung talagang mapoprotektahan natin ang ating mga estudyante. So meaning po yung pagkakaroon nga ng anti-bullying committee sa mga paaralan, regardless po kung private o public po ito, ASEC? Yes, kailangan yan. Sinasabi yan na required ito sa ating batas, no, at sa ating polisiya. Opo, ano ba ho ang problema ng ibang mga public school? Bakit higit sa mayorya, no, ang bilang ng public schools, wala pa hong anti-bullying committees? Yung mga ibang wala, I think these are the ones that are very small, no? Pero yung mga malalaki nating public schools, meron na naka-install na ito. I think it's the communication, no? Kung paano ini-implement. Minsan masyadong malaki yung eskwelahan. At kailangan talaga kasi may mga layers na dapat functional siya, no? Kaya sinicheck natin ito na siguraduhin na hindi lamang sa display, no? Kasi minsan nilalagay natin yan sa mga walls, no, yung nagpaaralan, yung Child Protection Committee. Hindi sa dekorasyon, dapat sa functional, dapat sa gumagana. Opo, sige po. So kapag ho ba ang isang magulang ay sinumbungan ng kanyang anak na estudyante, ano ho ba ang dapat niyang gawin para lang ho sa kaalaman po nila habang tayo po ngayon ay eto nga nagkakaroon po ng importanteng panayam na ito, just to guide the parents, ano ho ba ang dapat na gawin? Pati ho mga estudyante na baka ho may mga papunta sa school ngayon na nakikinig sa atin. Yeah. Meron tayong tinatawag na Learners Safe Contact Center Helpline. No? Kung hindi sila makapagsabi doon sa eskwelahan, meron tayong helpline para sa mga bullying na ito. Maaaring physical, verbal, or cyberbullying. Maaari na nila itong ipaabot sa ating Learners Safe Contact Center Helpline. Pero ang pinaka-protocol dyan, dapat sabihan natin yung supervising authority. Siyempre, yung teacher na nandoon sa classroom. So, dapat ang mga bata, huwag kayong matatakot na magsabi sa inyong mga teachers kung meron kayong nararanasang bullying. Kasama din dito yung mga authorities ng school kasi sila yung first layer, no, na dapat magbigay at magproseso ng mga bullying cases na ito. At meron tayong mga protocols na sinusunod about it. Opo, ano ho ba yung learners hotline na yun, sir? Sorry, hindi ko Okay, pero opo. nasa website ito ng Ng DepEd. no? Okay, sige po. So sa lahat po ng mga magulang, dapat din po aware sila at kinakausap ang mga anak tungkol nga po dito sa usapin po ng bullying. Baka po tahimik lang yung bata pero yung palang kanyang naranasan po sa kanya pong classroom o sa paaralan. Ano po? Yeah. I agree with that, Ted, no? Kaya nga importante na hindi manahimik, no? Kahit yung mga observers sa paligid, halimbawa meron kang kaklase, yung kaklase mo ay hindi kayang magsalita, dapat ikaw bilang isang kasama sa komunidad, magsalita ka para sa kanya.
Okay, sige po. So, salamat po na marami, ASEC, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Ito po yung napaka-importante para po sa kaalaman ng mga magulang at ng mga estudyante tungkol sa mga programa ng kagawaran. Salamat po, ASEC. Maraming salamat. Muli. Opo. Magandang umaga. Thank you.